Marcos ito. Yes! Hindi nga siya kakaibang Marcos, kamukha niya si Charis eh. Maadik kayo kasi ang leader nyo nasa New York. Yanig ang team Malita dito. Pasensya na, medyo husky ang boses natin dahil nga medyo hindi maganda ang ating pakiramdam. May samid-samid tayo. Medyo may ubo tayo. Parang antina na lang yata kulang dito. Excuse me po. Okay. Pag-uusapan po natin ngayon itong pagsanib puwersa ni Ma'am Malu Tequia, Kati Binag at Attorney Rowena Guanzon. Na talagang trending po ito kagabi at dinurog ang Team Malita at siyempre si Lupin Marcos. At siyempre napag-usapan rin po ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Aba, napag-usapan din itong si Jinky Luestro. Magbayad ka na daw ng utang mo, Jinky. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Mukhang talagang nawawala na boses ko pero ganoon pa man, hindi pa rin tayo magpapatinag at hindi pa rin tayo titigil sa ating ipinaglalaban dito sa Bisdak Pilipinas. Tuloy pa rin ang laban at pagsisiwalat ng katotohanan at pag-criticize sa gobyernong nakangiwi ang panga. Yawards nyor. Ba't ako nyor yung inubo nyor? Ikaw yung sinipon eh. Okay to. Pakinggan po muna natin. Maganda po yung segment na ito. Ang segment na ito ay sa totoo lang. Parang ang titulo pa lang ng programa mabigat na kasi pag sinasabi mong sa totoo lang, dapat yung mga sinasabi mo dyan ay hindi mga fake news, no? Kaya kailangan totoo lahat at credible ang inyong mga pahayag. Napakagandang puwersa po ito. Ito yung tunay na power pop girl. Ayan. Ito yung women's power na talagang mga kababaihan ang ipinaglalaban, no? Ang ganda ng naisip ng Isiminay. Okay. Pakinggan po muna natin itong banat agad ni Ma'am Malu Tequia dito kay Lupin Marcos. Nung pagpunta po sa New York, pabalik na yata ang hinayupak eh. Kapal ng mukha. Ito, pakinggan natin. No? Ano naman ang reaction nyo doon sa visit at sa speech ni BBM sa UN Commission on Women? Alam mo, Attorney Guanzon, sa totoo lang, unang-una, pag mayroong krisis, ang leader kailangan nasa bahay. Kailangan inaasikaso ang mga problema dito. Pangalawa, alam mo, ikaw, expert ka sa women's advocacy, no? Sa women's rights. Ako'y nababahala na isang tao na hindi kilala sa advokasya ng kababaihan ay siyang nag-deliver ng isang speech before the UN group, no? At dito makikita natin siya na nagsasalita tungkol sa role ng kababaihan, ang kahalagahan ng kababaihan at ang bumubuklod sa kababaihan pagdating sa development. Yes, tsaka Pero, 30 years ago, pa to binuo yung diba? mga sa Beijing Conference. Oo, at dito, 51 years ago, no 1972, tinayo yung UN Yes. Women's Day, no? Yung International Women's Day, March 8. Hindi ko alam kung napolitika ang UN system at napasok siya. Pangalawa, na napakahalaga sa akin, Miss Binag, yung Stop muna tayo doon. Parang nabayaran yung sistema ng UN. Tapos pinasok si Bangag, magpaipa lang. Kasi karamihan po nagsasalita talaga dyan ay mga babae lang. Wala pong lalaki, si Bungit lang yata. At siyempre, pag nandun ka, kailangan meron kang ipinagmamalaki na ikaw ay champion sa mga karapatan ng kababaihan, women's empowerment. Wala kang ang ligasiya na ganun eh. Ang ligasiya mo, singhot. Tuloy oh. Sandali lang, meron tayong krisis. Hindi mo nga nakukuha yung mga Pilipino. Samantalang ang Singapore at Spain nakapagpadala na ng eroplano. Siya naka-private jet.
Oo, di ba? So, Kasabay pa. kung susumahin mo yung expense, sa totoo lang, pwede ka magpadala ng eroplano dyan sa bansa, sa Middle East, para mo malipon yung mga Pilipino para out of harm's way. Pero nakita natin, di ba, yung isang empleyado sinabi, sige, isumbong nyo kahit sinong sumbungan nyo, wala kaming pera. So, walang pinapadala yung Maynila. Oo, sabi niya. yun. Sa totoo lang rin yun, no? Nagsasabi yung government employee na yun, at ang balita ko sa Senado, sinabi ni Secretary Kakdak, naalis na. Tinanggal pa ang nagsabi ng totoo. Oh, so makikita natin napakahirap yung adjustment ng gobyerno at saka bago siya lumipad, Kati, nagkaroon sila ng party. Gansano. Pero yung party hindi naman daw gastos ng Malacan yan. Pilipinas, no? Ng Kahit gobyerno. na, biro mo parang yan yung kumbaga nasusunog na ang Roma, Oo. nagpa-party ka. Si Nero nagpa-party pa. Di ba? So, sa Yeah. totoo lang, sinong gumastos at kung hindi ang gobyerno ang gumastos, bakit naman kayo nagkaroon ng party? Sa loob ng Malacanang. Oo. At ang mali doon, sa akin naman, is insensitive. Oo. Sa totoo lang, napaka-insensitive na ang dami nating OFW sa iba't ibang parte ng mundo na ang mga pamilya nila dito sa Pilipinas ay nag-aalala. Yeah. Correct. And you know, for you to do that, it's so insensitive. Alam mo, hindi ko ibe-blame yung mga umaten ng party because, you know, most of them naman, hindi naman political. But apparently, yung ating presidente, iba ata ang priority niya. Correct. Iba ang gusto niyang gawin. Alam mo yan. So, yun dapat, yung minsan tatanungin mo, ano ba yung mas importante? Yung kapakanan ng nakararami na katulad ng mga OFW na nakikinabang ang ating bansa at nakakatulong sa ating ekonomiya? O yung mga hindi ko naman minamaliit yung event dyan sa UN and everything. But right now, we're in crisis. Even though sinasabi nila, wala pa naman dito Stop muna tayo doon. Yung napakalaking insulto dito sa mga OFW talaga. Kasi hindi nakapagpadala ng chartered plane para sunduin yung mga OFW na gustong umuwi. Pero ito, binibilatan ng mga OFW, ayaw namin magpadala sa inyo ng eroplano. Pero kami, pupunta kami ng New York, Amerika, 2 private jet ang gagamitin namin. Bahala kayo sa buhay mo. Ito yung napakalaking insulto. Grabe na lang ho siguro, napakamanhid ng Pilipino, pag hindi po kayo dito masasaktan at hindi po kayo magagalit sa ginagawa ni Bongbong Marcos. Tuloy po natin, Katibinag. sa atin ng gera. Pero hintayin pa ba natin dumating ang gera bago tayo maghanda? Oo, tama yun, no? Kasi kita mo naman ang pila sa mga gasolinahan. Hindi pa nagkikick in yung bagong presyo, pumipila na sila, hindi Correct. pa nagkikick in yung bagong presyo, may nag-advance na. Exactly. So, That's sa yung gusto totoo kong lang, tanungin yun eh. Di ba? Anong nangyari? DOE, bakit? Sabi nila may 55 daw show cause order. Ano yung mag-show cause order ngayong araw na ito na ang presyo ay pataas na. Samantalang yung small players daw ang nauna nung Biyernes. So ako, nanghihinayang ako dun sa effort na whole of government. No? At siyempre pagtaas ng presyo ng gasolina, tataas ang presyo ng bilihin, wala pang price freeze ngayon sa basic commodities, di ba? So lahat ito nai-involve ang Pilipinas at kung hindi mo priority yung 60-day supply na lamang ng gasolina natin, may problema tayo, malaking problema. At Prof. Malu, kung walang organized government effort, ang next problem will be panic buying. That's right. That's right. Because that's what happened in Dubai, di ba? Oo. Kasi tayo, hindi nga tayo abutin dito ng missiles, pero sa fuel crisis lang, alam naman ng lahat na Bagsak na tataas tayo lahat dyan. ng bilihin. Tataas. At pagtaas niyan, tataas ang Forex. Pag tumaas ang Forex, impact ka agad yan sa yung sinasabi mong deficit. O impact na rin dun sa utang natin, no? Nasa 17 trillion na. So, nababahala ako dahil yung may kaya nila. Oo. Pero yung wala, yung gahol sa buhay ay sa totoo lang. Talagang kung malalim ang iyong bulsa at may madudukot, sige. Pero kung wala, mag-aabang ka. Mukhang ang utang ng Pilipinas ngayon ay nasa 18.13 trillion na. Ganong kalaki ho ang utang ng Pilipinas pero wala man nangyari sa ating ekonomiya. Oo nga, hindi tayo abutin ng missile pero ang tumama sa atin yung langis. O magkano bang presyo ng langis ngayon? Napakamahal na, 80, 90, 100. Only Marcos admin yan. Lahat nangyayari yan under Bongbong Marcos Jr. Ganito kalala ang gobyernong ito. Walang kwenta
at ang mga Pilipino naghirap pero sila naglamyerda. Hindi tayo inabot ng missile, pero ang tanong, yung ekonomiya natin, di ba apektado? Saan ka kukuha ng langis? Akala ko nga yung pagpunta ni Bongbong Marcos sa Amerika, makipag-usap kay Donald Trump at hihingi ng langis. Kasi nga, ang Amerika, meron silang supply ng langis sa Venezuela, di ba? Kanuha nila. Pero ano po nangyari? 5 minutes na talumpati, tulo pa sipon ang buang, gumastos ng milyon-milyon, naka-private jet. Yan lang ang napala ng Pilipinas, anak ng kagwang. Dapat ito, ipagkukulong tong mga to, pag si Inday Sara maging presidente, parusahan ng todo. Wala pong napala ang Pilipinas sa pagpunta ni Bongbong Marcos sa Amerika. Kundi gumastos tayo, tinakasan niyang problema, ang langis nagsitaasan ng presyo. Akala ko nga makipag-negotiate, makakuha tayo ng langis. At ipinagmayabang pa nila na ipapatigil daw ang digmaan. Ulul, paano ka magkapagsalita doon? 4 minutes nga lang yata eh. Sabi nga ng panel noon 4 minutes lang. Dapat magsalita ang isang resource person. After 4 minutes, papatayan namin kayo ng mikropono. Naghihintay nga ako na mapatayan ng mikropono ang buang eh. Pero hindi na napatayan ng mikropono eh. Tulo sipon ang lumabas. As in, nagsasayang ng pera ang gobyerno, ang Pilipino, napakamanhid ng mga Pilipino kung hindi pa rin po kayo nagagalit dito sa ginagawa ni Bangag na harap-harapan niluloko tayong lahat. Tingnan mo sa ibang bansa, nagkaaligaga na sila pagpapadala ng chartered plane. Maraming bansa, Singapore, Indonesia, Malaysia, Korea, Spain, nagpapadala sila ng chartered plane para sa kanilang mga citizen doon. At saka busy na po sila, nagprepara na po sila sa kanilang mga bansa kung sakaling tatagal ang digmaan, handa na po sila. Pero ang Pilipinas hindi po handa. Hinayaan lang tayo. No, wala silang plano. Walang contingency plan. Pati nga dyan sa langis, wala eh. Kung matino pa si Bongbong Marcos, Diyos sana, ang pinakadabis sana, kinaibigan natin yung China. Ano ang ginagawa ngayon ng mga mambabatas? Impeachment. Napaka-busy nila sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Balita nga ho natin, si Sandro Marcos nakakalap na ng 200 na perma para ma-impeach si Inday Sara. Ganong kagago ang mga kongresistang malitagang sa kongreso. Impeachment mo iniisip. OFW, hindi mo iniisip. Digmaan na ngayon. Paano ka makakuha ng murang langis? Hindi nyo inisip yun. Saan ka makakuha ng stocks? Hindi nyo inisip yun. Ang inisip ninyo, patalsikin si Vice President Inday Sara Duterte na hindi naman kurakot at ang nangungurakot si Bongbong Marcos. Pakinggan po natin dahil pinagtanggol din po nila ng Tris Marias na ito, si Vice President Inday Sara Duterte. Narito po. House of Representatives, kumusta po dyan? Magkano na po ba ang Richard Mille ngayon na relo? Oo, di ba? Abante. Ganun siguro ang mga tinatanong When dyan. you're Kaya, confronted with the realities on the ground, sa totoo lang, matatanong mo sa iyong kongresista, kayo ba ay may concern sa amin? Di ba? Kami po'y nananawagan sa inyo dyan sa Kongreso, sa ating mga legislator. Sana ho baguhin nyo yung priority nyo. Hindi namin sinasabi na huwag nyo ituloy yung impeachment or anuman, pero nahaharap po tayo sa totoong krisis ng bayan. ang priority nila, Kati, ang impeachment So, next Correct. topic natin, Prof. Malo. Impeachment na naman. Oo. 2.0. Talaga naman hindi pa nadadala itong mga ito. Pero, tingnan natin, palagay mo, Prof. Malo, ang recent na update sa atin is nagbumoto ng Committee on Justice na sufficient na in form and substance ang impeachment complaints against Vice President Sara Duterte at ang mga grounds nila, allegations ay na naman, confidential funds na naman, betrayal of public trust, culpable violation of the pero ito mga general So, pero anong sa tingin mo, Prof. Malu? Do you think the majority led by Sandro Marcos can get 1/3 of the votes?
Well, nakita natin may signaling na nangyari sa committee level nung nagkaroon ng 54-1 na botohan. Isa lamang ang hindi nag-agree dun sa determination of form Suntay and lang. substance. Yung form, Suntay. madali lang yun. Yung substance, ang hindi ko lang gusto, nung kinumpare mo dun sa deliberation sa impeachment kay President Marcos, abay sa substance, naglalabas sila ng mga information na hindi naman yun ang basehan to determine substance, di ba? Ang titingnan mo sa substance kasi yung evidence. Pero ang presentation ng evidence dun mismo sa hearing, Nandun na di sa, ba? Senate Court. Pero nakita mo, ilinabas ni Congressman Ridon yung salin na hindi naman niya sinabi na yung 2008 ay Vice President pa lang dun si BP Sara. Kinumpare niya to explain unexplained Mayor. wealth. Yeah. Yung 2008 hanggang Vice Presidente siya. Ay, Parang siyang senador. Parang siya yung naghusga. Di ba? Yeah. Total of 16 years. Kahit sinong Pilipino sa total of 16 years, umaangat ka sa buhay mo. Correct, pag Oo, nagtatrabaho pero sa kanya, ka. unexplained At saka wealth. abogado yung husband. Correct. May law practice, may tax receipt. Nag-ITR sila every year as conjugal yung mga assets nila. At saka normal po, kahit sa gawin mo, kahit na sinong accountant dyan, it's normal na nag-appreciate ang ating pera na 10% a year. I did that. Oo, yung compound Yeah. interest, Yeah. pero sa kanya 1,008%. Kaya sabi ko, ano bang mat meron itong si Congressman Rito? Hindi niya, ko maintindihan. in-identify eh. Oo. Kung paano, saan galing and everything. Diba? At saka yung value of money. No. Kaya, Diba? Congressman Terry Don, Sa totoo my lang, former student. estudyante mo yan. Meron akong text dito. Kutsa, estudyante pala ni Attorney Rowena Guanzon yan sa UP, si Ridon. Bakit ang ubob yan, Attorney Rowena? Nagpaka-ubob dahil sa galit sa mga Duterte dahil nagwaldas ng pera ng bayan. Tuloy, itong si Ridon. Ito na-receive na ikaw din daw, ipakita mo ang salin mo simula nung bago ka lang, naging kabataan party list rep hanggang ngayon. Kung magkano daw ang taas ng salin mo. On the side lang yun, ha? Ito yung pinakamaganda, no? Ipaliwanag mo Ridon yung salin mo. Kasi nagiging kabataan representative ka man. Magkano na yung pera mo ngayon? At saka nagiging official ka rin ng gobyerno noon sa panahon ni Tatay Digong na nangurakot ka, umikot ka sa buong mundo gamit ang pera ng bayan. I think anti-poverty alleviation yata yung commission niya eh. Dapat ka Ridon, makulong ka rin, hinayupa ka, nakuki ka. Baka nga mas mayaman pa to kay Inday Sara eh. 88 million lang naman kay Inday Sara, mani-mani sa kanya. Diba Ridon, meron kang 50 million na alukabuls eh. Oh, nasa na yung mga kapirahan na yan. Magpaliwanag ka rin, tama yan, Attorney Rowena Guanzon. Para lang alam mo na naging estudyante ko yan, kaya magaling yan eh. Diba? Magaling daw. Magaling siya eh. Oo, Ang kailangan mat mo, medyo galingan. ayos-ayos. Galingan niya dyan ha, para hindi siya mapahiya. sa Ayusin akin. nila yung yung mathematics, Oh, yung ang numero. pangalawa niyan, si Congresswoman Lustro. Laila De Lima. hindi ko Naglabas yan. naman tungkol sa COA. No? Bakit? COA commissioner ba yan? Ayun nga. Hindi mo no. pa naman, you will not go into the merits of the evidence. It's just looking at the substance. So yung kay BBM, walang substance, sabi nila. Dismissed agad. Oo. Itong kay Sara, may substance, kaya butuan natin. Oo. Magre-react ako dyan. Diba? Magre-react ako, Oo. pwedeng mag-react. Oo. Kasi I'm part of the impeachment para kay BBM, remember? Oo. I'm part of that group Na hindi tinanggap? na hindi tinanggap. Okay. I just wanted you guys to know na sobrang grabe, daming ebidensya dun. Kaya nila ayaw tanggapin. Oh, di ba, Miss Binag, yung kay President Marcos, yung unang impeachment, ang attachment, puros news article clippings. Yes. Yung pangalawa, dun lang sa BBM parametric formula, yung author nun, nawawala na, si Yusek Cabral. So, ibig mong sabihin, mas matindi pa yung evidence ninyo doon sa third impeachment? Yes, kasi una, andun nga. Baka kaya hindi tinanggap, sa totoo lang. Kaya nga nung pinapaiwanan kami ng kopya, hindi kami pumayag. Hindi kami pumayag. Ba't kami mag-iiwan kung hindi mo tatanggapin? Yeah, Not unless correct. i-receive mo, di ba? Hindi kami tanga. Oo. May babasahin nyo para malaman nyo kung ano yung file namin. Which is,
obviously, alam din naman namin di nila tatanggapin. So, Kasi sa- alam nila na solid yon. Tama ka dyan kasi nga yung kay Bongbong Marcos, yung ebidensya, sandamakmak talaga. Ang daming issue eh. Kaso nga ang problema, yung Kongreso, hawak naman ni Bongbong Marcos. So kontrolado nila. Pero itong impeachment labang kay Vice President Inday Sara, ewan ko kung maglakas ng loob itong mga kongresista na susuporta dito. Kasi yung NUP, nagdadalawang isip na sila eh. Nagpalabas nga po sila ng pahayag na ayaw nilang sumuporta dyan. Pabalik-balik, walang matibay na ebidensya. Ganun din naman. Pagdating sa Senado, wala, ibabasura lang din yan. Inasisira lang yung institusyon ng Kongreso. Pero may banad dyan si Atty. Rowena Guanzon patungkol dyan. Pakinggan natin. No? So, Kaya- obvious yeah. na, Prof. Malo, na ang impeachment na to is politically motivated. Oo, klarado naman kasi doon sa treatment doon sa impeachment kay presidente at sa treatment sa impeachment kay vice presidente, magkaiba. Oo. Tsaka, it's the same people who are Sila-sila moving. Di ba? Kikita natin yung mga actors dyan. At saka kung makikita mo, bakit hindi yung committee chair na si Iloistro na very minion niya ni Martin Romualdez eh. Bakit hindi siya nagro-ruling doon sa ano ba talaga ang rule sa finding of adequacy of substance, di ba? Siya dati siyang fiscal eh, di ba? Probable cause lang 'yun eh. Yung nga substance hindi ngayon probable cause eh, di ba? Pero hinayaan niya. The duty of the chair is to rule, hindi ba? If there was a question, and I think there was a question there. Puta, piskal pala yung si Luistro, naging piskal. Pero yung asawa niya, tinago niya, may kasong rape. Intindi, no? Piskal yan, ha? Pero, walang alam sa batas, anak ng kagwang, oh. Naging piskal pala to. Pero hindi eh, kasi bias itong si Luistro eh. Kasi ito yung nagsasabi ng dahil may tax dahil sa speaker. Diba? So, it's really, it's just a play. It's an obvious reason. Yung sa totoo lang, yung pagsagot niya yung sa utang, no? Na Ano gusto yun? naman daw bayaran, pero dahil Yung utang. ganyan, utang Luistro. nila kay BP, doon sa law office. 8 million. Kay Man Scarpio. Oo. May utang siya dun sa rape case na asawa niya. Oo, at di ba, Patay. inamin rin yung tinago niya. Ewan ko sa mga lawyers, kaya kung minsan yung mga kaibigan kong lawyers, tinatanong ko, talaga bang ethical yung mga pinaggagawa? At tapos ang sabi niya, of late, babayaran naman daw. Dahil ilinabas, isa cybercrime. Si BP Inday. Paano isa sa Ayaw talaga magbayad, kaya gano'n. diba? Bakit naman ang IBP is a challenge for you? Hindi mo ba pwedeng Discipline. IBP mo to prove you? Iimbestigahan nyo na yun? Kasi admission yan eh. Oo. Na sinabi niya na tinago niyo yung asawa niya. And that was rape. That's a non-bailable offense. Bakit si Rebilla na nagde-deny siya na ginawa niya yan pero nag-surrender siya? Oo. Di ba? Dapat kasuhan Atty. Rowena Guanzon kasi siyempre, ano yan, parang cuddling yan, di ba? Tinago niya yung asawa dahil sa kasong rape at ngayon, nasa na yung asawa niya. Dapat yan, madisbar din. Wala, binuto pa ng mga taga Batangas, anak ng kagwang, dami kasing pera eh. Di ba? Galing sa Tupad, AX, no, AKAP, bigay ni Speaker. Tama lang din, i-call out yung Integrated Bar of the Philippines dito sa isyung ito. Tuloy, oh. Bakit si Robin Padilla, ilang taon sa kulungan? Yeah. Bakit yung asawa ni Luistro, kakaiba? Tatago. Ayaw talaga. Kahit na yun ang batas na kulong ka muna bago ka Correct. mag-motion for bail. Yan ang sa Correct. totoo lang talaga. Kaya nabuking siya dahil may utang pala siyang attorney's fees kay Attorney Man Scarpio na ayaw niyang bayaran. Aba, ang hirap naman ang singilin ng mga ito. Kakasuhan ka. Ayaw ko na kliyente yan si Luistro. Diba? I-awards, no? Ikaw na may utang, ikaw pa yung magkaso. Cyber libel daw. In-admit mo naman na may utang ka eh. Bakit ka magkakaso? Buang ka. Bayaran mo na lang. Kasi in-admit mo na naman may utang eh. 8 million, bayaran mo. Ba't ka pa magkaso ka pa? Ikaw na nga yung may atraso, ikaw pa yung magkakaso, anak ng kamote. Tuloy po, Atty. Rowena.
Ay, nako. Iba-iba ang ano natin, iba ang mindset, no? Iba ang mindset. Ano sila parang manhid. May sarili silang mundo na we can just do this, we can make it, all of this happen. But remember, kahit sino naman na magiging susunod na presidente, sa tingin ba nila makakalusot sila? Yung susunod na tatakbong mga presidente, ang unang-unang gagawin yan sa eleksyon Papakulong sila. ay mapapasikat. Bababuyin din kayo. Ilalabas sa at ng baho nyo. Kung sino man makalaban ni VP Sara, lahat yan titirahin din So, kayo. ang So, kay tanong ko, kumpiyansa. ha? Tsaka, Stop muna sa tanong. Gusto ko yung sinabi ni Kati Binag. Sa susunod na eleksyon, kung sino man ang mga kalaban ni Vice President Inday Sara, titirahin din itong mga Marcoses. Bugbugin din sila. Siyempre, kung gusto mong makakuha ng boto sa mga Pilipino, kailangan magalit ka. Pag tumakbo kang presidente, sino bang ang dudurugin mo dito? Hindi naman si Inday Sara kasi wala namang kinalaman si Inday Sara sa flood control. Siyempre, yung pambato ng Marcos admin. Madudurog talaga sila dito. Para sa akin, na tama dito si Kati Binag. Kung sino man ang makalaban ni Inday Sara at pambato ng administrasyon, ang mga kalaban ni Inday Sara, talagang magpapasikat yan, magpapasiklab. Bugbugin ng bugbugin itong pambato ni Bongbong Marcos at panigurado tibag sila dyan. O anong may babato nila kay Inday Sara? Patungkol sa confidential funds? Malabong malabo. Kung hindi pa yan matuloy yung impeachment na yan, wala, nalinis na si Inday Sara. Kaya nakikita ko ngayon si Sandro Marcos, talagang nagsikap siya, no? Para makahanap ng sapat na pirma. Ewan ko kung ano yung kapalit nito. Kasi nakaraan 150 million at saka for litter release project. Ewan natin kung ano ho yung yung kanilang kapalit. Pero tingnan nyo po, pakinggan natin si Rowena, may banat siya dito. sa mga congressman, mamili na kayo, 2 years o 6 years? Correct. Kasi everybody says, even Liberal Party's former chair, Senate President Frank Drilon said, Sara is the woman to beat. Ombudsman, former Ombudsman Justice Conchita Carpio Morales said, Sara is the woman to beat. So, congressmen, mamili kayo. Sa 2 years kayo, pirma kayo ng impeachment para sa 2 years ni BBM, you are in power, o sa susunod na 6 years, doon kayo sasama. Yan ang pag-iisipan nyo mamayang gabi habang umiinom kayo. Narinig nyo ba din to? Ng tubig. Narinig mo Kala ko din ba ano yung, eh. yung balita? Umiinom ng tubig. Kala ko daw kung ano. May sense yun, ha? Yung sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon, mamili ka, ang point dito, mamili ka 2 taon or 6 na taon. Kasi kung ikaw, boboto ka, kongresista para ma-impeach si Inday Sara sa Kongreso, wala ka namang kasiguraduhan na pagdating sa Senado ay makonvict si Inday Sara sa impeachment na yan. Pag tiningnan natin, pabalik-balik na yung impeachment na yan. Di ba nakarang taon? So yung 2 taon mo, oo, masaya ka under Marcos admin. Pero, pagdating ng 2028, panigurado naman si Vice President Inday Sara ang mananalo. Saan ka pupulutin sa 6 na taon na yan? What if matalo ka? No? Matalo ka noong 2028, sa 2028 election. Si Inday Sara maging presidente. Ngayon, ano ang mangyayari sa'yo? Ikaw, pumirma ka para ma-impeach si Inday Sara. Sa tingin mo ba hindi ka babalikan ni Vice President Inday Sara? Sabihin na lang natin, hindi si Inday Sara ang babalik sa'yo. Yung mga kakampi ni Vice President Inday Sara. Yung magiging gabinete ni Vice President Inday Sara na nasaktan na under Marcos admin. Ginawa nila kay Tatay Digong, mag-anniversary na. Ngayon pala, 1 taon anniversary ni Tatay Digong, pag-kidnap kay Tatay Digong. Yung soberanya ng ating bansa. Yumuko at nilapastangan ni Bongbong Marcos. Talagang babalikan kayo. So yung political career ninyo masisira at mawawasak. Yang isa sa mga nakikita natin. At panigurado, lahat kayo, magbabayad kayo sa mga Duterte. Kaya mag-iisip, tama si Atty. Rowena Guanzon, pag-isipan nyo habang uminom kayo ng alak,
alak ng mga 5 milyon bawat bote. Kasi tingnan mo ang inyo, pinaisip din nila yan. Kasi nga, alam nila ni Pono, excuse me po, na yung ginagawa nila sa mga Duterte ay sobra-sobra. At gaganti talaga yung mga kalyado ng mga Duterte. At hindi papayag na hindi kayo yumuko at lumuhod sa lupa at magmakaawa sa inyong kagaguhang ginawa sa mga Duterte, lalo na kay Inday Sara. Kaya kung wise kang kongresista, siyempre, pipiliin mo na maging ligtas ang political career mo at hindi ka papayag na mabalikan ka ng mga Duterte at mawasak ang inyong pangarap sa politika. Tuloy po natin. Balita na merong sinabi si BP Sara na si Martin Luther King ang balak na... Sino ba yung Martin Luther King? Romualdez. Yung favorite ko. Oy, naku, sa totoo lang ha. Tatakbo raw na presidente. Baka Baka hindi sakali. pa nag-give up. Lumalabas pa ngayon, syempre, na siya, payat na siya ngayon. Yeah. Ganyan talaga nagagawa kung masyadong marami ka ng pera eh. Marami ka ng mansion, marami ka ng helicopter at jet, namamayayat ka talaga, Malu. Kaya tayo, hindi talaga namamayayat eh. Oo, masarap ang buhay natin, kahit simple lang yun. Kaya ganyan. Ngayon, gusto pa niyang tumakbo. Uli, kaya nagre-recycle siya ngayon sa social media na ang kaban ng bayan na hindi para sa sarili. Para namang sa magaling ito. Tsaka wala talagang sumunod dun sa, nasan ba yung 1.5 at 1.9 trillion? Correct. Hanggang ngayon. Nasaan ka na ba ngayon, Martin Luther Oo. Romualdez? Where are you? At saka ano na nangyari sa flood control? At bakit hindi ka, Martin Romualdez, iniimbestiga ng ombudsman? Oo. Correct. Di ba parang umuulan lahat ng issues dito sa totoo lang, no? Mahirap pala dito sa show. Umaambon. Bagyo Bagyo din. ng issues eh. Wala ditong sacred cow. Oo. Walang Dito, sa sacred totoo cow lang nga dito, talaga. sa totoo lang. Walang filter, puro katotohanan lamang at pwede tayong magtanong at konfirmahin ang bawat diskusyon na aming ginagawa. Ang galing nga ng ginawa ng Isiminay, bilib ako. Sa totoo lang. Trending eh. Kaya nga kagabi, yung in-upload kong video, walang views. Ano sila dito eh. Nakababad lahat eh. Ang lakas naman ng loob ni Martin Romualdez, natatakbo pa rin siya sa pagkapangulo. Pagkatapos niya maglima sa kaban ng bayan, magpakulong ka muna, buang ka. Sama mo yung pinsan mong si Lupin. Tuloy natin. So palagay mo, Prof. Mano, dahil sa survey ng Publicos at iba pa, na leading si BP Sara, ay may panic na ba? Amang BBM gang? Oo, may Sobra pa sa panic na yan panic, kasi nakita mo naman, biro mo ang presidente nagmedyas ng pink at pumunta sa Naga at tinuro yung medyas. Doon na lang, sabi ko, ano ba naman yan? Para doon sa mga kasama doon sa samahan tsinelas, talagang insulto yun. Senyalis ba yan na takot sila na si Ay, BP Sara? naganap na kaagad ng mamanukin at talagang liniligawan across all colors, political Yeah. colors. Saka Yun na- umaasa ba sila na si Leni Robredo ay sasama sa Ito. BBM gang at hindi na niya itatanong ano nangyari sa korupsyon at bakit walang nananagot? Sa pagkakilala ko sa kanya, sa tagal naman ng samahan namin ni Jessie, we were mayors together, we were friends. Hindi naman ganyan si Lenny na akala nila si Lenny madaling bilhin naman sa 500 million 5 na million sa Coliseum, no? multipurpose building. Ano ba? Oo. Parang, kung gagawa kayo ng mga ano dyan, napakababaw ng tingin nyo kay Mayor and former VP Leni Robredo. Kasi nakita ko, Malu, sabi ni Egay Erice na Liberal Party, hindi ako magmamarcos. Kahit hindi ako magsara, hindi ako magmamarcos. Sabi ni Rize. Oo. Tapos, ang pagkaalam ko, dahil kilala ko si Senate President Drilon personally, at sa kanya ako nagsimula sa Accra, di ba? Oo. He was my managing partner. That's right. I was my examiner in labor law. I was Yeah. recruited by his wife. If I know him,
alam kong hindi siya magmamarcos. Oo, Ang balita ko, Combing tsaka Prof. Malu, talaga ang original dilawan na Aquino, hindi niya yan kakainin ang sinusukan. Kami yun, di Di ba? ba? Yung Yun. original. Oo. Di ba? Kami yun. Kaya ano nangyari dun sa dilawan ngayon at pinklawan? Di ba sinasabi nila, yung dilawan of a certain generation will never support a Marcos. Pero kami yung yung original. dilawan post, Wala namang dilawan na post Post Cory Aquino. Ano, wala. Oo. Naging kakamping ang kulay-kulay nila. Eh kaso ang kakamping, may confusion kasi si Risa Ontiveros sumama dun sa slate, kaya ang sabi ng bayan, kakamping din sila. Hindi po kayo kakamping, kakampi kayo ni BBM. sa Hindi daw sila kakampi kayo ni BBM. Pero wala, kain suka na nga po yung mga dilawan ngayon, Atty. Rowena Guanzon pag sinasabi nating original na dilawan mas original na dilawan si Chris Aquino. Anak yan ng dilawan. Anak yan ni Curicong Aquino. At ni Noynoy Kuyakoy. Pumunta 'di ba si Chris Aquino doon sa Malacanang? Pumunta doon at in-entertain, pinagluto pa ni Lisa Marcos. Kasi magkamag-anak si Lisa Marcos, no? Ng mga dilawan. Ito yung katotohanan dyan. Nagsanib pwersa sila ngayon. So, ang hindi lang matanggap-tanggap ng iba, yung mga original na dilawan, kagaya ni Atty. Rowena Guanzon, na makipagsanib pwersa sila sa Marcos. Dahil nga sila nanindigan sila, nagalit sila sa Marcos, ang Marcos ay pahirap. Pero ang problema nga ho ngayon, ang mga Marcoses, nasa Malacanang ngayon. So nililigawan yung mga dilawan. Nililigawan si Leni Robredo, Pinklawan, kahit nasabihin na hindi ganyan si Leni Robredo sa prinsipyo, kung may magtutulak, no, sa baba, talagan mo na. Kasi 'di ba nagpinklawan naman si Leni Robredo para ma-isolate siya sa dilawan, pero ganun pa rin sila, ang hukbo dilawan pa rin. Pero bilib ako sa prinsipyo ni Rowena Guanzon dahil nanindigan siya na dilawan talaga siya. Sabi nga niyo, dilawan ako. Hindi ako namamangka sa dalawang ilog. Nanindigan ako. Nagalit ako sa mga Marcoses. Yan ang sabi niya. Pero hindi ko naman din hindi ko naman binabanatan ang mga Duterte. Yan ang sinasabi niya. Hindi niya binabanatan ang mga Duterte. At saka hindi siya galit sa mga Duterte. Galit lang talaga siya sa mga Marcoses. At nanindigan siya dyan. Kaya nga nagkasundo ang mga DDS at saka kay Atty. Rowena Guanzon dahil nga nakapareho yung ipinaglalaban ngayon. Okay naman, tanggap natin yun kasi hindi naman siya talaga bumabanat sa mga Duterte. Talagang consistent lang ang prinsipyo niya, galit siya sa mga Marcos. Pero ang point natin dito, for example, tatakbo si Leni Robredo sa pagka-pangulo, tapos kakalabanin si Inday Sara, tatakbo naman talaga. Sino kaya ang susuportahan ni Atty. Rowena Guanzon? Yan ang pinakamalaking tanong dyan. Tuloy natin, no? totoo lang medyo maanghang ang mga pananalita dito sa show na ito. Kayo ni BBM. Mahihirapan yung susunod na guest sa inyo. Oo, ayaw na yata ng ibang maupo dito at Oo, daw Kasi talagang sa totoo lang yun talaga, parang pana na tumitira no? Huwag nyo naman mga Malakas tao hatak, i-confuse kasi maraming kakampik na hindi talaga magmamarcos. Correct. Hindi, welcome din naman sila dito. Talaga may ganon? Mag-Duterte na lang kayo. Wala ko naman ayaw talaga, gusto nila si Marcos. Parang ano? Hindi kasi meron kasing Facebook, kaya yan na-confuse. May Facebook kasi na Lenny Nation, na ang gumawa yata yung mga taga-Naga. Nakalagay doon yung pinupuro nila si Sandro. Na sa birthday ni Sandro, happy birthday. yun, Tapos sa ex-president. Sandro, kakaibang Marcos ito. Yes. Hindi nga siya kakaibang Marcos, kamukha niya si Charis Hindi kakaibang Marcos, kamukha niya si Charis. Sabay tawa si Ma'am Malo. Marcos pa rin yan. Budlat ngang mata Magaling din suminghot yan. Kaya, tingnan natin kung ano mang mangyayari. Kasi sabi naman ni Ma'am Rowena, walang mga Pinklawan, hindi yan boboto sa kay Marcos. So mag-Duterte talaga sila. No? Kasi nga naalala ko meron nga Rosa nung 2022, Robredo, Sara. Talagang mga taga Bicol 'yun ng mga Duterte.
Tuloy yun. Kaya kakaiba siya eh, di ba? Ewan Eh, ko dito kasi. ngayon, ang alam ko, may hidwaan sila kasi marami din nag-object na bakit ganyan? Tapos nilagay nyo dyan sa Facebook na pangalan ni Lenny nandyan. So, mga bata, mag-isip kayo ng mabuti. Correct. Kailangan sa 2028, may reforma. Kung hindi nyo pananagutin si Marcos at ang dami, anong reforma ang ibang hinahanap nyo at sinasabi nyo? Kailangan Exactly. baguhin yan ng mga kakampi ni BBM. Kakampi. Hindi kakamping. Hindi, dito mo rin Kakampi. makikita Sa po totoo lang. na dito mo rin makikita na talagang ang bayan natin ay naghihirap. Grabe, ang daming kumakapit sa patalim kasi kailangan ng pera. Oh, crime rate is up, ha? Yes, Ang sobra. governor ko, nagsasara na ng 4 o'clock, malu. Kasi takot sa hold up. Grabe, Ang madilim na daw, ayan ang mga hold up. Unlike before, hanggang 11 p.m. nakakalakad Sa ka. Tondo nga daw ang nagbebenta ng droga, 10-year-old. Mga bata, 10-14. Kasi nga naman, pag hinuli mo, hindi naman makukulong eh. That's right. So that's a very, sobrang talino ng mga hinayupa kayong mga drug dealers. Yung mga adik kayo, ha? Kasi ang leader nyo, nasa New York. Nakaka-nervous ko dito mga guest. Pero talaga ang batikusan nila, no, sa totoo lang talaga, talagang pumupukaw ng atensyon ng bawat manunood. At sana yung susunod na guest, medyo wag ho kayong nervyusin dahil ako ngayon, para naiihina ako sa mga pinag-uusapan namin dito. Kailangan po, mabibigat na issue, pero magaan ang paraan, di ba? Higit sa lahat, Oo. ito ay- totoo lang. Di ba? Oo. Ang galing. Kayong mga adik kayo, mag-ingat kayo. Yung leader ninyo nasa New York. Anyway, congratulations po sa SMNI. Ito yung mga programa na kailangan ng taong bayan na naghimay-himay sa bawat issue ng lipunan. At saka di Campanilla, makatotohanan dahil abogada. Abogada itong si Atty. Rowena Watson, Commissioner ng COMELEC, Commission on Audit Commissioner at political analyst. Expert din naman si Mama Lutikia. Siguro maganda kahit hindi napalitan ng guest. Si Mama Lutikia na at saka si Cathy Binag. Si Cathy Binag din, malakas din ang hatak. Bukod sa maganda, siyempre may talino rin. At may alam din siya about Lisa Marcos, about Bongbong Marcos. Mga Marcoses, dahil nagiging kaibigan po yan ni Lisa at that time, di ba? At yung dati niyang partner ay kasing hotan ni Bunget. Maraming salamat. Medyo nakatawid tayo kahit medyo wala tayong boses. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita.
kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Pista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Pista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.